na, kunin mo na rin yung chapter 13. Kaya, ang lesson ko po ngayon is chapter 12 and chapter 13. In which pinamagatan ko po itong next, Brother Reed. The Unending Soldiers of God. Unending. Yeah. Kapag sinabi po nating unending, non-stop, di ba? Eternity, eternal, walang katapusan, forever. Unending soldiers, mga kapatid. So, unang-una sa lahat, kung babalikan po natin yung chapter 11, makikita po natin doon na tinalakay ni Brother Aris nung nakaraang linggo is victorious soldiers. Tama ba, Kuya Aris? Diba? Victorious soldiers. Yung mga sundalo na nagwawagi sa laban. Kasi sa chapter 11 saka sa chapter 12 parang magkadugtong, mga kapatid. Kasi po, sa chapter 12, makikita natin dito yung pagkapanalo ni Moses, at the same time, pagkapanalo ni Joshua. Ayan. So, tanong ko po sa inyo mga kapatid, bakit po tayo tinawag na soldiers? Bakit po tayo tinawag na sundalo ni Kristo? Bakit po? Do you have any ideas? Tayo ay tagasunod. Tayo ay tagasunod. Okay? Sino pa? Bakit tayo tinawag na soldier? Ayan, thank you. Tayo yung front ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, mga kapatid. Unang-una sa lahat, ano ba ang tawag sa iglesia? Church. Sa Bible, ang church is tinawag sa iba't ibang pangalan. Hindi lang iisa yung pangalan ng iglesia. Tandaan po ninyo yan. Ang church, tinawag din na God's family, household of God, assemblies of God, church of God, and at the same time, kingdom of God. Colossians chapter 1 verse 13. Ngayon, sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, ano sabi doon? You have your king. Magkakaroon kayo ng hari. Ngayon, sino yung hari na ito? Hindi ba't si Kristo? Ngayon, nung itinayo ni Kristo yung kanyang kingdom, di ba? Nung itinayo ni Kristo yung kanyang kingdom, tayo na mga sumunod kay Kristo, di ba, kung sa kingdom, kung sa panahon natin ngayon, kapag mayroong kaharian, mayroong king, mayroon ding sundalo. Di ba? Kasi yung sundalo, sila yung nagproprotekta sa kingdom. Di ba? So, kaya tayo tinawag na king, na soldiers of God is because we have king. Mga kapatid, meron tayong hari. At yun yung ating Panginoong Jesucristo. So, bakit ko naman ito tinawag na unending soldiers? Kasi dito sa chapter 12 hanggang chapter 13, makikita natin dito na kahit tapos na yung laban, ay nakikipaglaban pa rin sila. Sa chapter 13 verse 1. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, lakay kan, pero meron ka pa ring laban. Diba? Meron ka pa ring dapat i-conquer. Kaya, unending soldiers, mga kapatid. So, unending soldiers. Lahat ng trabaho sa lupa, mayroong retirement. Diba? Next nga, Brother Reeve, para maintindihan po natin. Lahat nagre-retire. Diba? Yung guro, nagre-retire. Yung army, nagre-retire. Yung president, nagre-retire din. Ano ba yung bagay, ano ba yung trabaho na walang retirement? Senior citizen. Yung preacher, mga kapatid. Di ba? Yung preacher, wala pong kanyon, walang retirement. Tingnan nyo po si Brother Seb. Kilala nyo po siya, Brother Eusebio Tanicala. Di ba yung retirement dito sa lupa, kapag teacher ka, 60 years old, wala na, hindi ka nang pwedeng magturo. Di ba? Pero tingnan nyo si Brother Seb, 75 years old, nagtuturo pa rin ang salita ng Diyos, di ba? At marami pang iba. So, ang preacher, walang retirement yan. Pero sa atin, bilang mga sundalo ni Kristo, next, ito lang po yung retirement natin. Ayan pala, saglit lang. Yan yung mga dahilan kung bakit nagre-retire ang tao. Matanda na. Ano pa? Health, sakit. Ano pa? Yung iba gustong tulungan yung pamilya. Pero tayo, yung mga sundalo ni Kristo, ang tanging retirement natin ay ito. Kamatayan. Diba?
Yan lang po yung katapusan ng pagiging sundalo natin, mga kapatid, yung ating kamatayan. So, ito po ang nais ko pong pag-aralan natin ngayon. Next, Brother Reeve. Yan. Things we need to continue in our life as a soldier of God. Yung mga bagay na dapat po nating ipagpatuloy bilang mga sundalo ng ating Panginoong Hesukristo. Una, natin pong pag-aaralan. Continue to conquer. Kilala niyo po ba ito? Yung picture na yan? Si nakaganyan, no? Si Arnold Schwarzenegger. Yan. Pero shadow lang yan. Si Arnold Schwarzenegger. Yan. Continue to conquer. Hindi ko alam kung bakit kinuha yan eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit conqueror siya. Yan. Pero yan po ating pong pag-aaralan ngayon. Continue to conquer. Joshua chapter 12, verse 1 to 24. Hanggang chapter 13, verse 1 to 6. Joshua chapter 12. Basahin po natin yung verse 2. Sino pong magbabasa? Next nga, Brother Reed. Ayan, merong throwback. Binalikan ng writer ng Joshua yung panahon ni Moses. Ano yung panahon ni Moses? Ano yung nangyari? Bago sila makapunta sa Canaan, nung nasa wilderness sila, meron silang dinaanan ng mga hari. At ito yung si King Sihon in verse 2. Pakibasa verse 2. Sino pong magbasa? Opo. Ni. Ayan, thank you, Brother Arnold. Meron po tayong makikita dyan, ang pangalan ay si King Sihon. Next nga, Brother Rib. Si King Sihon. Ayan, makikita natin yan sa Numbers chapter 21, verse 23 hanggang verse 26. Tignan po ninyo, nung bago po sila mapunta sa meron po silang dinaanan. Diba? O nandun sila sa wilderness, meron po silang dinaanan. At ito po yung si King Sihon, hari. Verse 23. Chapter 21, verse 23 po. Pakibasa po, anti-training. 21 hanggang verse 23. Numbers 21 po. Numbers chapter 21. Verse 23 hanggang verse 36. Ay, 23 hanggang verse 26. Kung sana, mayroon po kayong mapa, makikita po ninyo doon. Nasa western part sila dumaan. Kasi nasa western part. Opo. Sige po, pagibasa po, auntie. At hindi ipinahintulot paraanin si Sihon ang Israel sa kanyang hangganan. Kundi inisan ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel. At dumating hanggang Jahas at nilabanan ang Israel. 24. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng taba at inari ng kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habo. Thank you po. Ay, sige. Diyan na lang po, ante. Thank you, ante. Makikita natin dyan, mga kapatid, na nung nagda-travel yung mga Israelites sa wilderness, hindi sila pinatawid ni King Sihon. Di ba? Sa Numbers 21, verse 23. Pero sa verse 24, the Israelites slaughtered them. Diba? Nakadaan din sila. Ano pa yung next? Next. Ayan, si King Og. Meron naman si King Og. Sa Numbers 21 pa rin. Verse 33 hanggang 35.
na kung saan hindi sila pinadaan. Hindi pinadaan yung mga Israelita. Si Brother Gerard, kibasa. Apo, Inarap naman nila ang Basan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrei. Sinabi ni Yahweh kay Moses, huwag kang matakot, pagkat ipalulubig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon. Napatay nga nila ang lahat ng taga-roon, mula kay Haring Og hanggang sa pinakamaliit na mamamayan. Wala silang itinirang buhay at sinakop nila ang lupaing yaon. Yeah, thank you, Brother Gerard. So, makikita po natin dyan na itong dalawang hari na ito, hindi pumapayag, ayaw padaanin yung mga Israelita. Di ba? Ayaw nilang padaanin. Ganon din po sa atin pong buhay Kristiyano, na sabi nga ni Kristo, dun sa Matthew chapter 7, 13 and 14, yung daraanan ninyo hindi madali, mga kapatid. Hindi po madali yung dadaanan natin patungo sa buhay. Kaya, yung bago ka makapasok sa isang company, meron munang, ano bang tawag doon? Yung interview, di ba? Meron pang interview, meron pang test, di ba? Ganon din po sa kanila noon, hindi sila makapasok hanggat hindi nila nakakanker itong dalawang ito. Di ba? Sa buhay din po nating mga Kristiyano, hindi rin po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos unless, sabi ni Kristo, you are born again. Yeah. You need to conquer your sin, mga kapatid. So next, chapter 12, verse 7 hanggang verse 24. Joshua chapter 12, 7 to 24. The land conquered through Joshua. Kanina, si King Og at saka si King Sihon was conquered by Moses. Throwback nga, binalikan. Pero dito is si Joshua naman. Ilan yung na-conquer niya? Mga kapatid, 31 kings. Di ba? Pero sa tingin po ninyo, mga kapatid, ano kayang dahilan? Bakit pa yan inilista ng Diyos sa kanyang Biblia? Yung 31 kings na yan. Sa tingin po ninyo, bakit kaya inilagay pa ng Diyos yung 31 kings na yan? Hindi ba pwedeng wala na lang, hindi na nakalista? Di ba? Ano kayang ipinapakita ng Diyos? Next. Tanong, mga kapatid, why it is listed? Meron po ba kayong idea? Bakit ba pinakita pa ng Diyos yung 31 kings na yan na na-conquer ni Joshua? Do you have any ideas po? Bakit ipinakita pa ng Diyos yung 31 kings na yan, inilista pa sa Biblia? Tinanong din yan sa akin ni Kuya Ray. Bakit? Bakit po? Uncle John. Pagsubok sa kanila, ano po? Okay. Sino pa? Next. Yun. Para ipakita yan, yung apat. God is powerful, God is mighty, God is just, God cares for His people. Mga kapatid. At the same way, sa atin din pong mga Kristiyano, mga kapatid, as an application para sa atin, next, Brother Reeve, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians, chapter 15, verse 55 hanggang verse 57. Pakibasa. Si Brother John. 1 Corinthians, chapter 15. Verse 55 to 57. Sabi niya dyan, "O death, where is your victory?" Yeah. We have conquered sin and death, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verse 55 hanggang verse 57. Yung iba na lang daw, si Naya. Makibasa. Where is thy victory? 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is law. 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ayan, thank you. Diba? Anong sabi dyan? O death, where is your victory?
O sin, where is your victory? Because we have conquered sin and death, sabi ko nga po mga kapatid, by the blood of Jesus Christ. Kasi nung araw, sabi ng Diyos, ay sabi ng Hebrew writer, sa Hebrews chapter 10, verse 4 and verse 5. Di ba nung araw, puro animals, yung inialay nila para makonquer nila yung kasalanan sa buhay ng mga Israelita. Pero sabi sa Hebrews chapter 10, verse 4 and verse 5, hindi na yun kailangan dahil hindi yun nakakapagpatawad ng kasalanan. Basahin po natin. Hebrews chapter 10, verse 4 and verse 5. Hindi yung dugo ng hayop yung nakatanggal ng kasalanan natin. Hebrews chapter 10, verse 4 and verse 5. Sinong magbasa? Si Sister Grace. Because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ came into the world, He said, "Sacrifice and offering He did not desire, but a body He prepared for me." Ang Diyos, hindi niya na gusto yung mga animals, mga kapatid. Diba? Sa atin din po, bilang mga Kristiyano, ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay magwagi sa kasalanan. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos para magwagi tayo sa kasalanan? Romans chapter 1 verse 16. Ano yung kapangyarihan ng Diyos para magwagi tayo sa kasalanan? Gospel. Diba? Ebanghelyo. Sabi doon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Diba? We have conquered sin and death because of the gospel of Christ, mga kapatid. Sa kanila noon, ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ni Joshua. Sa atin din po, ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Next. Yan. Land yet to conquer. Chapter 13. Tignan po ninyo dyan, mga kapatid. Joshua chapter 13. Verse 1 hanggang verse 7. Sabi ng Diyos kay Joshua, "Joshua, tumatanda ka na." Diba? Tumatanda ka na, pero meron ka pang ika-conquer. Basahin po natin. "When Joshua was an old man, the Lord said to him, 'You are growing old, and much land remains to be conquered." Mga kapatid, sabi ng Diyos dyan, "Joshua, matanda ka na, pero hindi pa tapos yung laban mo." Diba? Tingnan nyo po yung pirate. Akala niya, natapos niya na yung pagkakanker niya, pero ganyan niya, adupay matgayam. Diba? Madami pa palang tatapusin. Akala mo, tapos mo na, hindi pa pala. Diba? Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Next. Walang katapusan yung pagiging sundalo natin. Kaya, we need to continue to conquer, mga kapatid. Dati, mga kapatid, balikan ko lang, dati slave tayo ng kasalanan. Tama? Slave tayo ng kasalanan. John chapter 8, verse 34. Sinong gustong magbasa? Sa likod. John 8:34. Sino ba? Si Auntie Alice. John 8:34 po. John 34. 8:34. Apo. Jesus replied, "I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin." Everyone who sin is a slave to sin. Dati, mga kapatid, we are living in sin. We are slaves, mga kapatid. Dati, alipin tayo ng kasalanan. Pero, sabi ng Romans chapter 6, verse 22. Ano pong sabi doon? Romans chapter 6, verse 22. Si Brother John. 6:22. Datapwat kayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos
kayo ay mayroong inyong bunga sa kababalan, at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Sabi dyan, you are now slaves of God. Kasi natapos nyo na na-conquer yung kasalanan. Ngayon, mga kapatid, tanong ko, natapos na natin yung kasalanan. We have conquered sin and death. Tapos na ba yung pagiging Kristiyano natin? Hindi pa. Bakit? Bakit po? Yan, hindi pa daw tayo namamatay. Mayroon pa tayong land na ika-conquer. Diba? Ganon din po kay Joshua. Sabi ng Diyos, Joshua, may na-conquer ka na, 31 kings. Pero, meron pa. Diba? Sa northern part, hindi pa nila kaya. Yung northern part kasi, malalakas, mga Philistine. Diba? Yung mga Philistine, matatangkad. Ngayon si Goliath, Philistine yun eh. Matangkad. Mas matangkad pa sa akin. 9 feet si Goliath. Diba? So, ganyan, mga kapatid. Sabi ng Diyos, hindi pa tapos. Ganon din po sa atin. We have conquered sin and death, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung laban natin. After baptism, sabi ni Pablo, sa Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. After ba ng baptism mo, tapos na ba? Tignan po natin. Colossians chapter 2, verse 6 and verse 7. Sino pong may NIV? Si Brother Rex. Colossians 2, 6 and 7. Yes. Yan. Thank you, Brother Rex. Ano sabi yan? Continue. Diba? Nabasa nyo po yung continue. Sa Tagalog, magpatuloy. Ano yung mga bagay na ipagpapatuloy natin? Nakalagay din dito, continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives built on Him. Mga kapatid, hindi pa tapos yung laban natin. Kaya nga, no end. Diba? Walang katapusan. Kaya we need to continue to conquer our sin. Kasi ang isang Kristiyano, sabi ni Juan, hangal ka pag sinasabi mong wala kang kasalanan. 1 John chapter 1 verse 8 to 10. Diba? Sinungaling ka kapag sinasabi mong wala kang kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan na ito ay dapat nating i-conquer. Sa Galatians chapter 5, Colossians chapter 3 verse 5, tignan po natin kung anong sinasabi ni Pablo. Diba? We need to conquer these things. Colossians chapter 3 verse 5. Basahin po ninyo, please. Sino pong gustong magbasa? Therefore, put to death your remain, which are you in the earth. Corinthians on unclean passion, evil, division on the property in which we become. Ayan, thank you, Uncle. Ang sabi dyan, put to death, therefore. Ano daw po yung papatayin natin, mga kapatid? Because ang mga Kristiyano, they fail, mga kapatid. They fail to remove completely the sins. Mga kapatid, hindi nila nakakonquer ng lubusan yung kanilang mga kasalanan. Diba? Hindi nila nako-conquer ng tuluyan yung kasalanan nila sa buhay. Kasi minsan, yung kasalanan natin noon, then we are baptized, dinadala pa rin natin nung after na ng baptism natin. Ano yung mga bagay na yun? Sa Galatians chapter 5, verse 16 hanggang verse 19. The spirit versus the flesh. Minsan, nangunguna pa rin po yung ating laman. Mga kapatid, ito yung dapat i-conquer natin sa buhay natin. Yung ating kasalanan, yung ating laman. Diba? Tawag dito, labanan natin. Sabi doon, dapat manalo yung espiritu kaysa sa laman. Basahin po natin yung Galatians chapter 5 verse 16. Flesh versus the spirit. Sino kayang magwawagi? Pinamagatan nga ito ni Kuya Ray na
Yung boxing, parang boxing, di ba? Kasi merong laban. Yung espiritu laban sa laman. Tignan po ninyo, Galatians chapter 5, verse 16. I say to them, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yan, dyan po muna, Uncle. Sabi niya dyan, walk in the Spirit. Oh, verse 17. Verse 17 po, Uncle. Pakibasa. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are created to one another, so that you do not do the things that you wish. Yan, thank you, Uncle. These two forces are constantly fighting each other. The spirit and the flesh. Naglalaban sila. Diba? Pero sino kaya magwawagi sa inyong buhay? Yung laman o yung spirito? Sure? Mga kapatid? Sino pong nagwawagi? Puno-puno ang tao ng espiritu na kakaiba sa sama-sama. Punong-puno ng espiritu. Oh, overflowing. Overflowing. Pero iisa lang po, espiritu. Ayan. Isa lang yung espiritu, mga kapatid. Ayan, espiritu ng Panginoon. Ante. So, sige po. Opo. Pero, yung espiritu ng Diyos na tinanggap natin, mga kapatid, minsan natatalo ng laman. Di ba? Minsan natatalo ng laman yung espiritu na nasa atin. Kaya sa Ephesians chapter 4, verse 30, sabi doon, yung espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo, pwede itong umalis. Di ba? Yung flesh natin busog sa makamundo. Opo. Kaya ang espiritu natin Mahina. Kaya kailangan pakainin natin yung espiritu natin. Di ba? Kaya nagiging mahina daw yung espiritu dahil hindi pinapakain. Ang laging kumakain yung laman. Di ba? Kumakain ka 5 times a day. Nagrawat ka matang. Di ba? 5 times a day, pero yung espiritu mo, once a week, once a month, diba? Once a year lang, o every Sunday lang. Gutom na gutom, kaya laging talo yung espiritu ng Diyos sa atin. So minsan, mga kapatid, nagwawagi yung laman. Kaya dito, sa pagiging Kristiyano natin, sa lesson natin, mga kapatid, we need to continue to conquer our lust. Yung laman natin. Ano pa? Sabi sa Colossians 3:5, yung binasa natin, put to death your sinful desires. Patayin na ninyo yung luma ninyong pagkatao dahil wala na kayo doon. Kung babasahin nyo po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon, wala na yung luma ninyong pagkatao. Bago na kayo. Kung bago na tayo, mga kapatid, bago na din dapat yung ugali natin. Tama? Diba? Bago na din dapat yung ugali natin, pero hindi. Minsan, sabi ko nga kanina, we fail to remove completely the sin. Minsan, yung kasalanan natin noon, dinadala pa rin natin sa kasalanan natin ngayon. Kaya anong nangyayari? Hindi tayo nagwawagi sa laban. Mga kapatid. The land yet to conquer by Joshua. Ano pa? Yung mga ika-conquer natin sa buhay natin. Minsan, yung trials, di ba? Yung problema sa buhay natin, minsan ito din yung nagpapabagsak sa atin. Mga kapatid. Di ba? Minsan, madaming tumatalikod sa Diyos dahil sabi nila, pinapabayaan naman na ako ng Diyos. Diba? Marami sa atin, maraming tumatalikod ng mga Kristiyano dahil nahihirapan. Pero tignan nyo po yung sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 8. Kayo para kayong ginto, sabi niya. Sinusunog. Diba? Sinusunog tayong mga Kristiyano. Mga kapatid, pinapahirapan tayo ng mundo. Sapagkat yun ang sabi ni Kristo. Sabi ni Kristo sa Matthew 10:22, kung susundin ninyo ako, the world will hate you. Mga kapatid, Uncle. Sa temptation. Ayun. At sa igit. Opo. Kaya doon tayo bumabagsak sa pagpapamataya natin. Opo. Thank you, Uncle. Ayan, di ba? Hindi tayo makakapag-continue sa ating pananampalataya, hindi tayo makakapag-continue
na mag-conquer ng mga bagay na ito kung hindi natin papatayin yung laman natin. Yung trials sa buhay natin. Yung goddesses sa buhay natin. Hindi lang naman yung goddesses ay yung santo. Hindi lang naman yun eh. Minsan nagiging goddesses natin po yung buhay natin. Yung sarili natin. Kaya we need to conquer ourselves. Mga kapatid. So next, we need to overcome these things. Yung lust, trials, goddesses, persecutions, ourselves. Next. Next na makikita natin dito is continue to grow. Mga kapatid. Continue to grow. Bakit po continue to grow? Next nga, Brother Reeve. Yan. Kasi po, sa mga Israelita, nung last na isang araw, mayroon pong nahulugan ng bato sa Cannon Road. Sabi nila, Kuya Richard. Kala ko lumaki yung bato bro, nag-grow. Nag-grow. Hindi. Yan o. It blocks the way. Hindi ka na makadaan, Kuya Arnold, pag mayroon yan. Di ba? Nag-grow. Hindi ka na makadaan. Meron yan eh. Di ba? Patatas. Laki namang patatas yan. Di ba? So, dito po, sa Joshua chapter 13, di ba, sabi ng Diyos, Joshua, meron ka pang ika-conquer. Pero sabi ng Diyos dyan, sa 13 verse 13, tignan po ninyo, Joshua chapter 13 verse 13, but the Israelites failed to drive out the people of Geshur and Maacah, so they continue to live among the Israelites to this day. Diba? Bakit po continue to grow? Mga kapatid, kasi hindi tayo makakapag-grow kung mayroong nakaharang. Makakadaan ka ba pag mayroong bato? Pag naka-aeroplano ka, pwede. Diba? Pero tignan po ninyo sa chapter 23. Siguro natalakay na ito ni Brother Ray. Joshua chapter 23, verse 13. Sabi ng Diyos yan, sila yung magiging tinik ninyo. Sino yung magiging tinik nila? Chapter 23, verse 13 hanggang verse 14. Si Kuya Dizon. Joshua chapter 23, verse 13 hanggang verse 14. Apo. Know with certainty that the Lord your God will not continue to drive this nation out from before you, but he will be a snare and trap to you, and a whip on your sides, and thorns in your eyes, until you pierce from the oath this book, that which the Lord your God has given you. Now behold, today I am going the way of all the earth, and will do in all your hearts and all your souls. That one word of all the good works which the Lord your God spoke concerning you has failed, all have been fulfilled. Ayan, thank you. Ay. One of them has failed. Ayan, thank you, Brother Dizon. Sa verse 13, tignan po ninyo. Sabi niya, they will be a snare and a trap to you. At the same time, a whip for your backs and thorny brambles in your eyes. Ano po kasing ginawa nila sa 13 verse 13? Hindi kasi nila pinatay. Diba sabi ng Diyos, you conquered the Canaanites. Pero anong ginawa nila? Yung ibang mga Canaanites, pinaiwan nila. Diba? Mayroon palang puso mga Israelita, mga kapatid. Sige, hindi namin kayo papatayin. You live among us. Pero sabi ng Diyos sa kanila, no. Kasi pagdating ng araw, they will be a thorn in your eyes and they will be the blocks on your way. Bakit po ang tao hindi nag-grow? Kasi mayroong nakaharang. Mga kapatid, the Israelites hindi sila makapagpatuloy-tuloy sa pagsilbi sa Diyos dahil meron yung mga Canaanites. Kasi naaapektuhan sila ng tradisyon ng pagans. Bakit po kaya ayaw ng Diyos na manatili yung ibang nasyon sa kanila? Bakit pinapatay ng Diyos yung mga hintil? Bakit pinapatay ng Diyos yung mga Canaanites?
Kasi pinipreserve niya yung lahi ng mga Israelita kasi doon dadaan yung Messiah. Mga kapatid. He wants to protect His people. Pero, meron nga po itong nakaharang sa kanila. Na napakalaking harang sa kanila para sila ay lumago sa pagsisilbi sa Diyos. Sa atin din po, bakit po ang tao hindi nag-grow? Next, Brother Rip. People do not grow because why? Bakit? Sin. Yan po yung una. Sin from the past. Mga kapatid. When you say repentance, what is repentance? Para po sa inyo. Pagsisisi. Ano pa? Sa Luke 13, verse 3 to 5. Verse 3. Ano po yung pagsisisi o repentance? Diba? Kapag sinabi nating repentance, turn, change, live a new life. You turn from your sin, ano pa? Change your attitude and live a new life, mga kapatid. Diba? Minsan ang tao hindi nag-grow kasi yung kasalanan niya noon hanggang ngayon bit pa niya. Next, anong dahilan kung bakit ang tao hindi nag-grow? Hard-headed. Sino po sa atin dito ang matigas ang ulo? Ako. Di ba? Tignan niyo po yung mga bata, nagtangkanti ulo. Di ba? Ang tigas ng ulo mo. Sabi ng mga nanay. Matigas din yung ulo ng tatay o yung nanay. Di ba? Bakit matigas ang ulo? Alam niyo po, mga kapatid, hindi tayo lalago sa pananampalataya kung hindi tayo makikinig. Kasi maraming mga tao, ma-pride. Diba? Maraming mga tao, ma-pride po. Ayaw po nilang magpaturo. Ayaw po nilang magpakorek. Tingnan nyo po, sabi ng Proverbs. Proverbs chapter 15, verse 32. If you will not listen, what will happen to you? Proverbs 15. You will be condemned. Sabi, 15 verse 32. Basahin po natin. If you listen, then you will gain something. Si Brother Gerard. Hindi ko kailan lang iba eh. 15 verse 32 po ng Proverbs. 15:32. Opo. He who disdains instruction despises his own soul. But he who needs rebuke gets understanding. Ayan. Sa version ko, but if you listen to correction, you grow in understanding. Minsan, hindi nag-grow yung tao, hard-headed, kasi hindi nakikinig, mga kapatid. Diba? Nakikinig man, pero hindi isinasa puso. Kaya next, nakikinig nga, hindi naman isinasa puso. Minsan, merong mga hard-hearted. Tama ba yung grammar ko? Hard-hearted? Meron bang hard-hearted, Ate Errol? Hard-hearted. Pusong bato. Diba? Hard-hearted. Natangkan nga puso. Diba? Yung iba naman, pusong mamon. Yung iba, pusong bato. Let's go to Hebrews chapter 5, verse 11. Hebrews chapter 5, verse 11. Hanggang verse 12. Sino po ang magbabasa? Si Doktora naman. Dok. 5:11 to 12 po. We have much to say about this, but it's hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Yeah. In fact, though by this time you all be teachers, you need someone to teach you the elementary schools of God, Word, or you need milk, not solid. Ayan, thank you po. Ano po yung spiritualidad? D-U-L-L. Dal. Manika. Joke lang. Mahina. Mapurol. Dal. Spiritualidad. Mapurol daw po tayo. Diba? Tingnan nyo po yung mga Israelita. Dito sa Book of Hebreo, sa chapter 3, bakit po sila hindi nakapasok sa Canaan? Si Moses at yung mga first generation. Because hard-hearted po sila. Mga kapatid, reklamo sila ng reklamo. Diba?
Reklamo sila ng reklamo sa Diyos. Lord, apay ngay kasto iti biyag me. Diba? Hard-hearted sila, ayaw nilang makinig sa Diyos. Maraming mga Kristiyano hindi nag-grow, hindi lumalago sa pananampalataya dahil matigas yung puso. Mga kapatid, hard-headed ka na nga, hard-hearted ka pa. Two is better than one nga rod. Diba? Ano pa, mga kapatid? Next. Persecution. Yung bagay na yan, minsan hindi nag-grow yung tao dahil iniisip niya yung persecution, curse sa kanya. Diba? Kaya hindi nag-grow. Next. Others. Tama po ba yan, mga kapatid? Bakit ang isang Kristiyano hindi nag-grow? Sa tingin po ninyo, in the book of Joshua, bakit yung mga Israelita hindi makapagpatuloy sa pagsisilbi sa Diyos? Dahil ba sa kapwa nila Israelita? Dahil sa ibang tao. Sa atin din pong mga Kristiyano, bakit hindi tayo nag-grow? It's because of others. It's because of our brethren. Sometimes because of our family. Because of the outside world. But, mga kapatid, ang gusto ko pong bigyan diin dito, kung bakit ang tao hindi nag-grow, ay dahil sa ating kapwa, kapatid, sa iglesia. Tignan niyo po sa Romans, chapter 14, verse 13. Romans, chapter 14, verse 13. Ang issue po dito, mga kapatid, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, gusto nilang kumain ng gulay lang. Pero yung mga Hintil, gusto nila karne at gulay. Diba? Yung mga Hudyo kasi, masama sa kanila yung karne. Kasi unclean. Pero tingnan nyo po, sabi ni Pablo sa verse 13 ng Romans chapter 14. Romans chapter 14, verse 13. Verse 13. Opo. But rather, just solve this and to put a stumbling block or cause to fall in our brother's way. Minsan, ang mga Kristiyano nagiging, ayun sabi doon, stumbling block. Diba? Imbis na hilain mo yung kapatid mo pataas, hindi, sinisipa mo Diba? Gunggunam. Diba, mga kapatid? Imbis, sabi po nila, mas madali daw pong maghila kesa mag-angat. Mas madaling maghila kesa mag-angat. Mas madaling kumugtar kesa yung magtaas ng kapatid. Mga kapatid. Minsan sa mga Kristiyano, hindi po natin maiwasan na tayo mismo nagiging stumbling block sa ibang Kristiyano. Kaya minsan yung Kristiyanong isa, dahil hindi siya nag-grow, dahil sa sarili ko mismo. Dahil ako mismo yung nagiging harang para makapag-grow siya. Diba? Kaya nga yung bato kanina, imbis na makadaan yung kapatid mo, hindi, kasi hinaharangan mo. Mga kapatid. Pero ano pong sabi ni Pablo? Sa Galatians chapter 1, verse 6, Galatians chapter 6, verse 1 and verse 2. Galatians chapter 6, verse 1 and verse 2. Well, madaming tumatalikod, pero sabi ni Pablo, maraming nai-stumble, pero sabi ni Pablo, pakibasa, sister. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in the spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you be tempted to bear on one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Yeah. Thank you. Anong sabi dyan? You who are spiritual, help! Tulungan ninyo yung mga kapatid ninyo. Huwag kayong maging stumbling block. Kaya sa verse 2, share each other's burden. Pero sa verse 5, contradict. Sabi niya, for we are each responsible for our own conduct. Sa tingin po ninyo, bakit sinabi ni Pablo yon? Kasi sa mga Kristiyano po noon, marami sa kanila nagiging pabigat.
nagiging tawag dito, sorry for the term, palamunin. Diba? Diba? Sabi ni Pablo dyan, tulungan naman ninyo yung sarili ninyo na umangat. Hindi na lagi na lang kayong umaasa sa iba. O, laging miki. Miki kain, miki tulog, etc. etc. So, ganyan mga kapatid. Hindi nag-grow yung ibang tao dahil din sa atin. Dahil din sa kasalanan na ginagawa natin. Next, our last point. Continue to the promise. Sabi po nila, ito po yung nangyayari. Next, Brother Rip. Sabi nila, yan, promises are meant to be broken. Tama po ba yan? Promises are meant to be broken sa tao. Pero sa Diyos, tignan po ninyo. Next, Brother Rip. Basahin po natin yung Hebrews chapter 10, verse 23. Yung pangako ba ng Diyos ay bibigyan niya o hindi? Hebrews chapter 10, verse 23. NIV, si Brother Rex. Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold unservingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. Yeah. For he who promised is faithful. Oh. Yung pangako ng tao, napapako. Yung pangako ng Diyos, nananatili, mga kapatid. Next. What is the promise to Joshua? Joshua chapter 1, verse 5 and verse 9. Anong nakalagay dyan? No one will stand against you. I will not fail you. Do not be afraid. Kaya anong ginawa ni Joshua sa chapter 16, ay sa verse 16? Basahin po natin. Joshua chapter 1, verse 16. Okay, merong pangako ang Diyos. Hindi kita pababayaan. Pero anong sabi ni Joshua? Verse 16. Na mapagkukunan po natin ng lesson sa ating buhay. Sinong magbasa? Si Ikang, meron pong Bible? Wala. Sino pong gustong magbasa? Sa likod po, si ate, si Ading. Joshua 1:16. They answered Joshua saying, "And let the woman this as we will do, and whithersoever goes, send us as we will." Yan. Anong sagot ni Joshua? Oh, Lord, Panginoon, kung saan mo kami ilagay, doon kami. Kung saan mo kami gustong pumunta, pupunta kami. Now, sa atin mga kapatid, makukuha ba natin yung promise ng Diyos kung hindi natin susundin siya? Kung hindi natin siya susundin? Let's go to Hebrews chapter 4, verse 1. Hebrews chapter 4, verse 1. Si Brother Rex ulit. Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Diba? Merong pangako ang Diyos. Pero sabi ng Hebrew writer, nako, mag-ingat-ingat kayo. Dahil baka ang iba sa inyo, hindi man lang makaapak sa hagdanan ng langit. Mga kapatid. Okay, meron ngang ipinangako ang Diyos sa atin. Kaya yung next Brother Rib. Promise to Christians. Yan lang po yung nilagay kong bersikulo. Romans 6:23. But the gift of God is eternal life. Yan po yung pangako sa atin. Eternal life po yung ipinangako sa atin, mga kapatid. If you do not obey, because you have sinned, if you do not obey, do you think ibibigay ito ng Diyos sa atin? According to Hebrews chapter 4, verse 1. Kaya ang sabi niya, some of you will not experience it. Diba? Ang mga Israelita, marami sa kanila hindi naka-experience ng Kanaan. Yung mga nanggaling sa Ehipto. At maging yung kanilang leader, na si Moses, hindi rin po nakapasok sa Kanaan. Diba? Ganon din po sa atin. Maaaring, feeling mo lang, makakapasok ka, pero hindi. Feeling. Diba? Feeling mo lang yan. Oh, feeling lang natin. Minsan makakapal ang mukha ng Kristiyano. Sa tingin nila, papasok sila sa langit, pero hindi pala. Mga kapatid, dahil nagpapatuloy sa kasalanan. Next. At ito pa po,
sa chapter 13, verse 8 to 33, after everything, they have conquered the land. Okay, na-conquer na nila yung western part, southern part, and eastern part. Northern part, papunta pa lang sila. Pero sabi ng Diyos dyan sa chapter 13, verse 8 to 13. Di ko na po babasahin ito, mga kapatid. Andyan na po yung, tawag dito, dividing the promised land. The tribe received their land. Di ba, mga kapatid? Yung mga Israelita na nagwagi sa laban, meron po silang inheritance. Di ba, na-divide yung Kanaan, yung mapa. Kung makikita nyo po sa mapa natin, mayroong ibinigay kay Reuben, Manasseh, Gad, Asher, etc., etc. Ibinigay na sa kanila yung kanilang mana. Sa atin din po, na mga Kristiyano, after everything we have conquered, sa lahat ng mga kinangker natin, kapag naging victorious tayo, meron din po tayong inheritance. But the question is, next, is your inheritance important? Yung mamanahin ba ninyo sa Diyos? Importante o hindi? Importante. So, we need to continue to the promise, mga kapatid. Tingnan nyo po, meron pong story sa Old Testament na kung saan ang pangalan nila ay si Esau at, sino po yung isa? Si Jacob. Sino yung panganay? Sa mga Israelita, mga kapatid, kapag panganay ka, sa'yo yung inheritance. Si Esau, sa yung panganay, sa kanyang inheritance. Pero ano bang nangyari? Si Esau, ipinagpalit niya yung inheritance niya sa isang mangkok na sabaw. Di ba? Minsan, ang mga Kristiyano, mga kapatid, as an application sa buhay ni Esau at ni Jacob, minsan po, ipinagpapalit po natin yung mana natin sa isang mangkok na sabaw. Sabaw ng bulalo. The soup represents the world. Mga kapatid, minsan yung kaluluwa natin, ipinagpapalit natin po sa mundo. Di ba? Kaya, ang tanong ko sa inyo, yung inheritance ba ninyo, importante? Oo, sabi ninyo. Pero minsan, ipinagpapalit natin ito sa mundo. Mga kapatid, minsan nagiging swap. Satanas, palit muna tayo. Diba? Nagkakaroon na ng bargain. Mga kapatid, iwasan po sana natin yon. We need to continue to the promise, mga kapatid. Sapagkat yung inheritance natin, pwede itong mawala. Mga kapatid, pwede itong mawala. Tingnan nyo po si Esau. Pagdating ng araw, nagsisi po siya. Nagsisi siya dahil hindi niya nakuha yung mana niya. Dahil ipinagpalit niya sa isang mangkok lamang ng sabaw. Minsan ipinagpapalit natin yung pagiging Kristiyano natin sa pera. Sa business. At napakarami pang iba. So, ganyan po. Mga kapatid, yung mga bagay na dapat po nating ipagpatuloy sa ating buhay sundalo. Kasi tayo ay unending soldier. Hindi po nagtatapos yung buhay natin. Hindi po nagtatapos yung laban natin sa mundo. Matatapos lamang ito pag tayo ay namatay. Next. The unending soldiers of God. Things we need to continue in our life as a soldier. Yan po yung tatlo. Continue to conquer, continue to grow, continue to the promise. Next. Happy Lord's Day po. Ay, may question pa po ba pala? Wala na. Thank you po. Thank you, Brother Franz. Thank you.